A blessed day and evening po sa ating lahat. So tonight, we're gonna continue our daily devotion. And our topic for tonight po is all about nation. So, it's prayer for our nation. So, before po tayo mag-start, tayo po muna ay mag-pray. So, yes, Lord, we glorify you, Lord God. We thank you, Lord God. We uplift you. And salamat po, Lord God, for this another day, Lord God, na pinagkaloob niyo po sa amin. Thank you, Lord, for your goodness, Lord, for working in our lives. And Lord, at this moment, kayo po nawa ang manguna, Lord God, at gamitin niyo po ako, Lord God, upang magbahagi po ng inyong mga salita. Lord, kayo po nawa ang maitaas, Lord God, yung makita, Lord God, ng bawat manonood, Lord, sa oras na ito. Lord, gabayan niyo po ang bawat manonood, Lord God, kung saan man po dako sila naroroon, Lord. And this is our prayer, Lord. In Jesus' name, Amen. So, ayan. Gaya po nung nabanggit ko, so our topic po na i-discuss ngayon is all about our nation. So, prayer for our nation. No? Kasi alam naman po natin na talagang sobrang kailangan po ng prayer ng bansa po natin, no? Dahil sa sobrang dami nang nangyayari. So, alam naman po natin, no, na especially, una po dyan is about sa mga politika. Kumbaga, ang daming kaguluhan na nangyayari, ang daming ingay, and even isa pa po na talagang laganap is yung crimes, no? Nakakalungkot kasi talagang pabata na po ng pabata yung mga kayang gumawa ng ganon. Nakakalungkot kasi dati parang onting crime nga lang po na nababalitaan parang grabe na. Pero ngayon, parang sa panahon po ngayon, parang nanonormalize na lang po na sobrang nakakalungkot kasi araw-araw na lang meron talagang nangyayari na gano'n. And which is kaya talagang mas kailangan po natin na mas kumilos at mas kailangan po natin na manalangin po sa Panginoon. So, ayun po. So sa mga nangyayari po ngayon, no, ano po ba yung kumbaga, yung mga dapat natin gawin bilang mga Christians and bilang mga tagasunod ni Lord, no, sa mga gantong situations. So, we're gonna focus right now po, no, sa Book of Daniel, sa chapter 9. So, dito po kasi, no, for background, no, kasi si Daniel po is a propeta po siya na ginamit po ni Lord, and talagang what he did po is he prayed for his people. So nakalagay po yan dito sa chapter 9, no, kasi talagang grabe yung pagpapakumbaba ni Daniel, grabe yung na nag-prayer and fasting po kasi siya, kasi grabe yung wickedness ng mga tao during that time, especially the kings, na grabe yung kumbaga pagsuway nila sa mga commands ni Lord. And talagang grabe yung pride ng kings, and talagang ginagawa nila kung ano lang yung gusto nila. So talagang sinful po yung mga tao during that time. And bilang si Daniel, kasi talagang ano po siya, faithful din talaga siya, faithful servant ni Lord. Kaya ganun yung care niya rin sa mga tao. That's why he prayed for them, no? Siya mismo, sinama niya yung sarili niya, no? Makikita natin dito pag binasa po natin yung chapter 9, yung prayer niya, na he even include himself, no, bilang makasalanan din. And ganun din sa atin, no, na bilang Christians or follower of God, hindi pwedeng parang hahayaan na lang natin na magtuloy-tuloy yung mga ganong nangyayari sa mundo ngayon, sa nation natin, na mawalan tayo ng pakialam, no? Hindi dapat ganon. Kasi talagang we care for people din, 'di ba? Nasa command din yan ng Lord na we should care for them too. Na hindi pwedeng wala tayong gagawin, hindi pwedeng hindi tayo mananalangin, hindi pwedeng sasabihin natin na, oh, sila na bahala dyan, kasalanan naman nila yan, ganyan-ganyan. So, hindi po. Of course, dapat meron po tayong gawin. So, ayun po. So, basahin ko din po yung sabi dito sa chapter 9, verses 3 to 5. Sabi po dito ni Daniel na,
Then I turned my face to the Lord God, seeking Him by prayer and pleas for mercy with fasting and sackcloth and ashes. I prayed to the Lord my God and made confession, saying, O Lord, the great and awesome God, who keeps covenant and steadfast love with those who love Him and keep His commandments. We have sinned and done wrong and acted wickedly and rebelled, turning aside from your commandments and rules. So, ayun po, no, yun yung part ng prayer din ni Daniel na talagang with humility, no, na talagang binaba niya po yung sarili niya for the sake also ng kapwa niya, for his people, na talagang hiningi niya po yun ng tawad kung ano yung mga masasama or maling nagawa ng kapwa niya. So, ayun po. So, yun, paano ba natin to marerelate, no, sa mga nangyayari sa atin ngayon? So, ito po yung application natin na tayo, no, bilang mga anak ng Diyos, ano po ba yung dapat natin gawin in this kind of situations? Kumbaga, what are the things that we can do for our nation? So, first po is, we must pray for our nation instead of adding to the noise of the world. So, gaya nga po, no, ng ginawa ni Daniel, talagang nag-prayer and fasting po siya for his people. Talagang pinag-pray niya po yun. Kung ano yung mga maling nagawa nila, hiningi niya po yun ng tawad. And, ayun nga po, we must, kumbaga, hindi na tayo dapat dumagdag sa ingay ng mundo kasi minsan 'di ba parang tayo, especially sa social media, 'di ba, kapag nakakita tayo ng mga post na parang nadadala tayo ng emotions na parang minsan gusto na lang kung ano-ano na lang yung nasasabi natin, ganyan, na parang nakakadagdag tayo doon talaga sa ingay doon sa social media. So, before tayo mag-post or mag-share ng ganon, we must reflect muna or isipin muna natin mabuti na makakatulong ba ako kapag nag-share ako ng ganito, and lalo na kapag nagsabi ako ng mga gantong salita, or makakadagdag lang ako sa ingay. So, ayun, yung mga ganun po. But of course, we can speak the truth naman, or kumbaga, kung in alignment siya sa word of God. Pero syempre, hindi yung parang minsan kasi nga po parang dahil nga sa emotions is parang nagagaya na lang tayo sa mga tao na nadadala tayo ng galit, 'di ba? So ayun po. So tsaka 'di ba po we are the children of God. So we must be the peacemakers. So hindi na tayo dapat nakikisaw-saw sa ganun, and but instead, dapat tayo yung parang, ayun nga, dapat peacemaker tayo. And hindi tayo yung nagkukos ng gulo. So, ayun po. Next naman is, we must repent and we must include ourselves. Ayun. So, of course, talagang importante yung repentance. And hindi natin pwedeng sabihin na hindi naman tayo yung gumawa nun, or hindi naman tayo yung may kasalanan ng mga nagawa nila, na kung bakit tayo ay magre-repent din. So syempre hindi po, gaya nga po ni Daniel, no, hindi naman talaga siya nagkasala, pero siya mismo, no, he repented for his people. So tayo rin po, no, we are accountable po kasi to each other. And of course, we care for them. That's why we must repent. And tayo mismo, isasama natin yung sarili natin. We must humble ourselves. And we must ask for forgiveness. And especially po, no, kasi syempre, sa mga ganun, marami pa kasi hindi pa din na kakakilala kay Lord, and talagang hindi pa tumatanggap sa Kanya as the Lord and Savior. So, talagang walang ibang gagawa. Wala namang ibang magdadasal for them kung di tayo talaga. So, ayun po. So, last naman po is, we must remind people of God's Word, and
God's commands. So, ayun po, no, in connected sa number 1, no, instead po na makadagdag tayo sa noise, no, we can, instead we can share His words and commands. We must remind them, no, na kung ano ba yung mga mali, ano ba yung tama, and at the same time, we can share also that the traits of God, diba? That God is faithful, God is merciful, but at the same time, He is a just God. So, yun, it's so important na ma-remind din talaga yung mga tao na kung ano ba yung commands ng Lord. So, we can use our social media also, especially to the youths na active sa social media. We can share the Word of God to remind people, no, na magamit natin, no, na magamit din natin yung social media para ma-remind yung mga tao about the commands of God. Kung gaano ba kahalaga na umiwas sa mga sins na to, na it's not just petty sin, kundi sin is still a sin. And talagang lahat din naman ng ginagawa natin in life is merong consequences. So, ayan po, I hope po that we've learned a lot from this night. And before po tayo magtapos ay let us apply po, no, yung mga natutunan natin, and let us pray for our nation, no, dahil kailangan po to ng ating bansa sa ngayon. So, sige po, tayo po muna ay pumikit, tayo po ay manalangin. Yes, hallelujah, Father God. Hallelujah, Jesus. We exalt you, Lord God. We exalt your name and we honor you, Lord. Lord, sa oras na to, we humble ourselves, Lord God. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan, Lord God. Lord, kami po ay humihingi ng kapatawaran, Lord, sa lahat, Panginoon, ng mga kasalanan, Lord, na nagawa namin, Panginoon, and even, Lord, sa pagkukulang namin sa iyo. Lord, inilalapit po namin sa inyo, Lord, ang bansang Pilipinas, Lord God. Lord, we need you, Lord God, at hindi po namin alam ang aming gagawin kung wala ka. Lord, kayo po nawa ang manguna, Lord, kayo ang maghari, Panginoon, sa bansang Pilipinas. You are the sovereign God, Lord God, at naniniwala kami that you are in control, Lord God, sa lahat ng mga nangyayari ngayon. Lord, kayo pa rin po ang manguna, Lord God, and even, Lord, pagharian niyo po ang aming bansa at ang mga tao, Lord God. Lord, we surrender to you, Lord God, all of the things, Lord God, sa aming bansa, and Lord, in terms of sa political, Lord God, kayo po nawa ang manguna, Lord God, and Lord, kayo po ang Diyos na makatarungan, at naniniwala kami, Panginoon, na meron kang ginagawa, Lord, at kumikilos ka, Panginoon, sa loob, Lord God, ng aming gobyerno. Lord, in terms of crimes, Panginoon, naway mabawasan or mawala na, Lord God, ang lahat ng klase ng krimen, Lord God, sa bansang Pilipinas, especially, Lord, sa mga kabataan, Lord. Ilayo niyo po sila, Lord God, sa bad influence, Lord God, sa gawa ng kaaway, Lord God, sa tukso ng kaaway. Lord, may you give justice, Lord God, sa mga biktima, and even, Lord, we pray, Lord God, na marami pang mga tao, Lord, ang mas makakilala sa iyo, Lord God, na tanggapin kanila, Lord, bilang kanilang Diyos, Lord God, at tagapagligtas. Because we believe, Lord God, na kung makikilala ka lang nila and talagang tatanggapin ka nila sa buhay nila, Lord, ay magkakaroon sila ng takot sa iyo, Lord God. And that's our prayer, Lord God, na magkaroon ng mga tao, Lord, ng takot sa iyo, Panginoon. At tulungan niyo rin kami, Lord God, na sundin, Lord God, ng lahat ng mga utos niyo, Lord God, na maiwasan namin even yung mga maliliit na kasalanan, Lord God, because we considered it also as a sin, Lord. Lord, tulungan niyo kami, Lord God, na ikaw ang unahin namin, Lord, sa aming mga buhay. At Lord, ikaw pa rin, Lord God, ang maitaas, Lord God, sa lahat ng aming ginagawa. And even, Lord, kaming mga nakakakilala sa iyo, Lord,
ay naway magamit mo kami, Lord God, para mas maibahagi pa ang inyong mga salita, ang inyong kabutihan, Lord, na para masagip din, Lord, ang iba pa, Lord God, na hindi pa nakakatanggap sa inyo. Father God, we uplift to you our nation, and Lord, sabi nga, Lord God, na mapalad, Lord, ang bansang sumasamba sa inyo, ang kumikilala sa inyo, Father God. And Lord, mahabag ka po sa bawat isa, Lord God. You are a merciful God, Lord God, and your mercy are new every morning, Father. Kaya Lord, mahabag ka po, Lord, sa amin. At Lord, ay tulungan niyo rin kami, Lord, na wag i-take advantage yung kabutihan mo, Lord God. Dahil Lord, you deserve to be praised, Lord God. You deserve na sundin ka namin, Panginoon. And Lord, may you remind all of us, Lord God, that you are also a just God, na ikaw po ay makatarungan, Lord God, na Lord, lahat ng ginagawa mo, Lord, para sa amin ay alam mo, Lord, na yun yung makakabuti para sa amin. Lord, help us, Lord, to follow your commands, Lord God, to love you even more, Father, na wag na kaming madala ng tukso, Panginoon, at manatili kami sa inyong mga salita, Lord God, sa inyong presensya, Father. And Lord, kayo na po ang bahala, Panginoon. Sa iyo po namin tinataas, Lord. Sa iyo ko po tinataas, Lord God, ang mga Pilipino, Lord God, ang aming bansa, Lord God, na magkaroon, nawa kami, Lord God, lahat, nawa ng takot sa inyo, Lord God, at ikaw ang maging sentro, Lord God. Ikaw ang maging center, Lord God, sa bansang Pilipinas. I pray, Lord God, na magkaroon ng kapayapaan, Lord God, ng pagkakaunawaan, Lord, ng pagmamahalan ang mga Pilipino, Lord, at magkaroon higit sa lahat ng takot sa iyo ang bawat isa, Lord. And this is our prayer, Lord. Again, Lord, sa iyo ko po tinataas, Lord God, lahat ng papuri. In Jesus' name, Amen.